Ewan ko sa'yo. Hindi ka na nga nakakatulong sa gastusin dito sa bahay. Puro sakit pa ng ulong binibigay mo sa akin. Hindi ko naman kasalanan na mamroblema kayo sa mga utang nyo. Ang galing nyo naman kasi mangutang tapos hindi naman kayo marunong magbayad. Karmahin sana kayo sa ginagawa nyo. Panginoon ko, bakit ako nagkaroon ng ganito? Wala naman ako masamang nakain para magkaganito ang katawan ko. Ano ba nangyayari sa akin? Nay, pati po sa mukha nyo meron na rin. Kumakalat na po sa katawan nyo ang mga sugat. At saka, ang lansa po ng amoy, Nay. Parang may mga gumagapang sa mga sugat ko. Ang kati-kati. Aray! Ang hapde! Ano man ang pagkakautang ko sa inyo, wala kayong karapatang gawin sa akin to. Napakasama nyo. Wala kayong kasing sama. Taon 2012, Sorsogon. Habang nababalot ng dilim ang buong paligid, naghihintay pa rin sa bahay ni Aling Sonia si Rita. Mahigit 3 oras na nag-aantay ang babae, ngunit hindi pa rin ito nakakauwi. Bakas na sa mukha niya ang pagkainip. Kung hindi niya lang kailangan ang perang inutang sa kanya ni Aling Sonia, ay hindi siya magtsatsaga sa paghihintay. Nang makauwi na ang matanda, ay nadatnan niya pa rin ang babae na halos maubos na ang tubig sa pitsil na nasa maliit na lamesa sa balkonahe. Oh, ikaw na naman, Rita. Halos araw-araw ka na lang pumupunta dito sa bahay. Hindi ba sabi ko sa iyo, babayaran kita kapag nagkapera na ako? Hindi mo ba naiintindihan yon? Kahit na magpabalik-balik ka dito sa bahay, wala akong mapapala sa akin. Wala akong maibibigay sa iyo. Pero Aling Sonia, kailangan ko po ang perang yon. Kung hindi lang ako naawa sa inyo, hindi ko dapat kayo pahihiramin nun eh. Pambayad namin yun sa kuryente. Bukas na ang due date, wala na akong ibang pera. Kapag hindi ako nakapagbayad, kami naman ang mapuputulan ng kuryente. Ay, ano nga ang gagawin ko? Gustuhin ko magbayad sa iyo, wala nga akong maibibigay. Oh, ayan, walang kapera-pera ang pitaka ko. Oh, heto, kapkapan mo pa ako. Gawan mo na lamang ng paraan. Kung iaasa mo sa utang ko sa iyo ang pambayad sa kuryente mo, talagang mapuputulan nga kayo. Paano nga ako makakapagbayad? Nasa inyo ang pambayad ko. Nangako kayo na ibabalik nyo yon kapag kabayaran na ng kuryente. Kaya ako pinahiram sa inyo. Tao kayo nakiusap sa akin. Tao rin po ako nakikiusap. Nabayaran nyo na. Hindi po ba dapat kayong gumawa ng paraan para mabayaran nyo ako ngayon? Mas lalo pang lumala ang sagutan ng 2 babae. Mainit ang ulo ni Aling Sonia dahil natalo na naman yon sa sugal. Umalis ka na nga, Rita. Walang pupuntahan ng pagtatalo natin. Sinabi ko naman sa iyo na kapag may pera na ako, babayaran kita. Ang hirap-hirap mo naman pakiusapan. Ako na mismo pupunta sa bahay niyo kapag may pambayad na ako. Kaya pwede ba? Umalis ka na nga muna. Gusto ko magpahinga, pagod ako. Agad na yung pumasok sa loob ng bahay at isinara ang pintuan. Aling Sonia! Aling Sonia, buksan niyo to! Walang hiyang gurang na yun. Siya na nga may utang, siya pang may ganang magalit. Kung alam ko lang talaga, oo. Nakatanaw naman at pangising-ngisi si Aling Sonia habang tinitingnan ang naglalakad papalayo na si Rita. Nay, kanina pa po yung naghihintay. Bakit po kasi hindi kayo nagbabayad? Tumigil ka nga dyan. Isa ka pa. At saka sa susunod yun, pag may naghahanap sa akin, sabihin mo wala ako at hindi mo alam kung kailan ako uuwi para umalis na kaagad. Sinabi ko naman po yung kay Ate Rita, kaso mapilit po siya na aantayin daw po kayo. Kaya hinayaan ko na lang po. Basta sa susunod, dapat alam mo na kung anong gagawin mo. Naintindihan mo ba ako, Junjun? Opo, Nay. Mabuti kung ganon. Nakapagluto ka na ba ng hapunan? Maghain ka na't nagugutom na ako. Agad namang naghain ang bata ng kanilang kakainin. Sakto namang pagdating ng asawa ni Aling Sonia na si Mang Nilo, na noon ay kagagaling lamang sa trabaho. Agad napansin ng lalaki ang nakasimangot na muka ng kanyang asawa. Oh, bakit parang hindi maipintay ang mukha mo? Hindi naman ako magpapabaryat, lalong hindi ako mangungutang. Paano po kasi, Tay, sinisingil ni Ate Rita si nanay ng
Bigla namang tinakpan ni Aling Sonia ang bibig ng kanyang anak at pinandilatan ang bata. Junjun, hindi ikaw ang kinakausap ng tatay mo. Hindi kita tinuruan ng ganyan. Masama ang sumasabat sa usapan ng matatanda. Sige na, tawagin mo ng kapatid mo at kakain na tayo. Ano yung sinasabi ng anak mo? May utang ka ba kay Rita? Saan mo ba ginamit yung pera at nangungutang ka? Oo, nung nagkasakit yung bunso natin, hindi ka naman nag-iwan ng pera kaya nangutang ako ng pambili ng gamot niya. Akala ko ba nabayaran mo na yun? Di ba humingi ka pa nga sa akin ng pera? Sabi mo, ibabayad mo kay Rita? Saan mo na naman dinala yung pera na binigay ko sa iyo na pambayad? Ano kasi? Ano? Pinatalo mo na naman sa bingo. Ay, nako naman, Sonia. Nagpapakahirap ako magtrabaho para maibigay kong pangangailangan nyo, tapos ikaw, anong ginagawa mo? Puro pagsusugal. Yan ang inaatupag mo. Tapos kung kani-kanino ka nangungutang. Ay, nawalan na ng ganang kumain si Nilo, kaya pumasok na lamang siya sa loob ng kwarto para magpahinga. Pagkatapos noon ay agad namang kinurot sa tagiliran ni Aling Sonia si Junjun dahil sa kadaldalan nito. Hindi kasi pinapaalam ni Sonia sa kanyang asawa na umuutang siya dahil naibibigay naman nito ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. At lalong hindi sang-ayon yon sa kanyang pagsusugal. Ngunit dahil mabisyo at maluho ang babae, madalas siyang naiinggit sa kanyang mga kaibigan tuwing may bago silang gamit at hindi nito mapigilan na mangutang para makabili at makipagsabayan sa mga yun. Kinabukasan, Oh, ikaw na naman! Ang aga-agay nandito ka na naman para mangulit sa lintik na perang yan? Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Wala pa nga akong pera! Wala! Hindi naman kita tatakbuhan, Rita. Kung makasingil ka, akala mo naman napakalaki ng utang ko sa'yo. 2,000 lang yon. Hindi ka makatulog. 2,000 lang? Pambihira naman, Aling Sonia. Sana kung gaano kayo kagaling makipag-usap kapag nangungutang kayo, ganon din kayo kaayos makipag-usap kapag sinisingil na kayo. Nung nangungutang ka, saksakan ka ng bait. Ngayon na sinisingil ka na, ikaw pang may gana magalit. Ang kapal naman ng mukha nyo. maluha-luha na lamang na umuwi sa kanilang bahay si Rita at nangangamba na baka tuluyan na silang maputulan ng kuryente. Natitiyak niyang magagalit ang kanyang asawang si Ariel dahil matagal na nung iniabot sa kanya ang pambayad sa kuryente. Kinagabihan, habang naghahapunan ang mag-anak ay bigla na lang dumilim ang buong kabahayan. Ano nangyari? Bakit bigla namatay ang mga ilaw? O ba't may kuryente naman ang mga kapitbahay? Bakit tayo lang ang nawala ng kuryente? Rita, nakapagbayad ka ba? Habang nagsisindi ng gasera si Rita, pautal-utal naman itong sinagot ang tanong ng kanyang asawa. Ano kasi, hindi ako nakapagbayad kanina. Ano? Bakit? Di ba binigyan na kita ng pambayad? Sobra pa nga yun ah. Alam mo naman na due date na ngayon, bakit hindi ka pa nagbayad? Ano kasi, yung perang pambayad natin, nahiram muna ni Aling Sonia. Dadalhin daw kasi sa ospital yung anak niya. Sabi niya sa akin, ibabalik niya na lang, kaya pinahiram ko naman. Naawa ako sa kanya. Hindi ko naman alam na hindi siya magbabayad. Ilang beses na rin akong nagpabalik-balik doon, pero wala daw talaga siyang pera eh. Napabuntong hininga na lamang si Ariel at itinuloy ang kanyang pagkain. Halos hindi makatulog ang mag-anak dahil sa sobrang alinsangan nung gabing yon. Kinabukasan, nagpasya ulit na makiusap ni Rita kay Sonia dahil sa nangyari sa kanila nung gabi. Ilang ulit na kumakatok si Rita at tinatawag si Sonia, ngunit hindi ito sumasagot. Alam niya na nandoon ang anak dahil wala naman yung pasok. Ngunit kahit maging ang bata ay hindi siya magawang pagbuksan ng pinto. Nababatid niya nung mga oras na yon na pinagtataguan lamang siya ni Aling Sonia. Aling Sonia, buksan niyo po itong pinto. Alam ko na nandyan lamang kayo sa loob. Aling Sonia! Shh!
Huwag kayo maingay mga anak. Magsasawa din yung babae na yan. Wala akong panahon para makipag-usap sa hindi marunong makaintindi. Pero Nay, nakakaawa naman po si Ate Rita. Baka kailangan niya rin po ng pera, kaya kayo sinisingil. Ay, pwede ba manahimik ka nga dyan? Maya-maya, biglang natahimik ang buong paligid. Ang buong akala ni Sonia ay umalis na ang babae. Kaya nagmadali na itong umalis para pumunta na naman sa bingguhan. Hindi pa nakakalayo si Sonia sa kanilang bahay, nanlaki ang kanyang mga mata at nagulat nang bigla siyang harangin ni Rita na nooy nakaabang at nagtatago pala sa likod ng isang puno. Sinasabi ko na nga ba pinagtataguan niyo lang ako? Alam kong nandun ka lang sa bahay niyo kanina. Hindi mo ako masisisi, Rita, kung pinagtataguan kita. Nakakainis ka na kasi eh. Paulit-ulit na lang tayo. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon ko? Ako pa talaga nakakainis at kailangang umintindi. Mas nakakainis na po kayo. Pinahiram ko kayo dahil naawa ako sa inyo. Pero sana naman, maawa rin kayo sa akin. Naputulan na kami ng kuryente dahil sa inyo. Aba, huwag mong isisi sa akin kung bakit kayo naputulan ng kuryente. Ako ba dapat ang magbayad noon? Kayo nga, hindi ako nakapagbayad dahil nasa inyong pera ko. Kaya nga po ako naniningil. Utang yon at obligasyon nyo na magbayad lalo na't kailangan na kailangan ko rin ng pera. Sana naiisip nyo rin po yun. Pwede ba wag mo akong sigawan dito sa kalsada? Bahala ka dyan. Iniwan ni Aling Sonia ang babae na tila walang pakialam. Nagngingit-ngit naman sa pagkainis si Rita pero wala naman siyang magawa para mapagbayad yon. Sinubukan na lamang ni Rita na manghiram sa kanyang kumare na pambayad ng kanilang kuryente dahil sigurado siya na magagalit ang kanyang asawa kapag umuwi yon na wala pa ring kuryente sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at nakahiram ito at agad na nakapagbayad para makabitan na ulit ng kuryente. Kinahapunan, habang papauwi si Rita, nakasalubong niya naman si Mang Nilo. Nahihiyaman ay binanggit niya ang tungkol sa utang ni Aling Sonia. Sige Rita, huwag ka mag-alala. Sa susunod na araw, pag nakuha ko na yung sahod ko ay maglalaan ako ng pambayad sa iyo. Pasensya ka na, ha? Maraming salamat po, Mang Nilo. Nagkautang na rin po kasi ako para makabayad ng kuryente namin eh. Sige, kunin mo na lang sa asawa ko. Iiwan ko sa kanya. Maaga kasi akong umaalis eh. At minsan naman, ginagabi na ako ng uwi. Makalipas ang 2 araw, pagkatapos ni Rita sa mga gawaing bahay, ay agad na pumunta yon kila Aling Sonia. Ngunit pagdating niya roon, ay nakagayak na yon para umalis. Ay nako, ang aga-aga masisira na naman ang araw ko. Nakausap ko po si Mang Nilo nung nakaraan. Magbibigay daw ho siya sa inyo ng pambayad sa akin. Alam ko po nakakasahod niya lang kahapon kaya po ako naparito. Baka naman po, mabayaran niyo na ako. Nag-iwan naman ata siya ng pambayad bago siya umalis. Nag-iwan siya ng pera pero para sa pagkain ng mga anak ko yon. Uunahin ko pa bang utang ko sa'yo? Ay, pasensya na. Gipit talaga kami ngayon. Nakapagbayad ka naman na ng kuryente kaya sa susunod na lang kita babayaran, ha? Hindi mo na kailangan puntahan pa ako dito. Ihahatid ko na lamang sa bahay niyo. Aling Sonia, umutang lang din po ako para makabayad na sa kuryente. At nangako ako na babayaran ko po yun ngayong araw. Kailangan ko pong tuparin yung pangako ko sa kumari ko. Hindi ako gaya nyo na hindi marunong sumunod sa usapan. Ay, kapag ganyan kayo, hindi na talaga kayo makakaulit sa akin. Anong sinabi mo? Hoy, kahit kailan hindi na ako mangungutang sa'yo. Saksakan ka ng kulit. Wala kang puso at hindi ka man lamang marunong pakiusapan. Ako pa talagang walang puso. Parang baliktad naman yata. Ewan ko sa'yo, Rita. Umuwi ka na't may lakad pa ako. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Lalo lamang nadismaya si Rita at nawalan ng pag-asa na magbabayad pa ng utang si Aling Sonia. Isang gabi, magkahalong tuwa at pagtataka ang naramdaman ni Mang Nilo nang makita nito ang ulam na nakahain sa mesa. May pritong manok, isda at karning baboy. Nagulat ang lalaki dahil kalimitan ang ulam nila ay gulay at simpleng putahe lamang. Aba, ano meron? Bakit ang dami yata nating pagkain?
Ano ka ba? Sumahod ka kahapon kaya dapat lang na marami tayong ulam. Makatikim naman ng masarap na pagkain ng mga anak mo. Sobra-sobra naman yata to. Sayang naman ang mga yan kung hindi natin mauubos. Sana yung sapat lang ang niluto mo para sa susunod na araw ay may pang-ulam pa tayo. Ano ka ba naman? Minsan lang ako sipagin magluto ay nagrereklamo ka pa. Akin na yung pag mo. Hayaan mo na. Ngayon lang naman tayo makakakain ng masarap eh. Sige na, maupo ka na at kumain ka na. Masarap ang mga yan. Sige na mga anak, kumain na kayo. Ay, teka, naibigay mo na ba kay Rita yung iniwan kong pambayad? Anong pambayad? Oo nga pala. Hayaan mo na nga muna yon. Hindi pa naman kailangan ni Rita. Sa susunod ko na lang siya babayaran. Mas priority natin ang pagkain at pangangailangan ng mga anak natin. Ay, pambihira naman talaga, oo. Hindi ka ba nahihiya? Nakiusap na mismo sa akin yung tao dahil kailangan niya rin ng pera. Ano ka ba naman? Kumain na lamang tayo. Igalang natin ang pagkain. Maya-maya na lang natin pag-usapan yan, ha? Malalim na hininga na lamang ang pinakawalan ng kanyang asawa. Hindi na ito nakipagtalo pa nang makita ang kanyang mga anak na nakangiti habang kumakain ng pritong manok. Bakas sa mga mukha nito ang kasiyahan. Wow, ang sarap naman ng fried chicken, ay. Sana palagi pong ganito ang ulam natin. Kinaumagahan. Matapos asikasuhin ni Sonia ang mga anak papasok sa eskwela, nagtungo na naman ang babae sa bingguhan. Sunod-sunod ang kanyang pagkatalo at sa kagustuhan nitong makabawi, itinaya niya pa ang pambili niya sana ng ulam nung araw na yun. Bago umuwi si Aling Sonia, dumaan muna siya sa tindahan na dati niyang pinag-uutangan, ngunit tinanggihan na siya ng babaeng tindera dahil napakahaba na ng kanyang listahan. Kinagabihan. Sonia, maghain ka na't kakain na tayo. O mga anak, halina kayo, kakain na tayo. Naghain ng kanin si Sonia at kinuha ang isang boteng toyo. Tinitigan ni Nilo ang asawa na bakas sa muka ang pagkabalisa. Oh, nasaan ang ulam natin? Bakit hindi ka pa naghahain? Dalian mo na gutom na ako. Ito muna ang ulam natin. Ano? Toyo? Yan ang ipauulam mo sa amin? Bakit? Nasaan yung perang binigay ko sa iyo kagabi? Lintik naman oo. Huwag mong sabihin na pinatalo mo na naman sa bingo. Akala ko kasi mananalo ko. Makadagdag man lamang sa budget natin at pwede pa akong makabayad sa utang ko. Kaya lang... Diyos ko naman, Sonia. Pwede ba huwag mong iasa sa sugal ang pagdami ng pera mo? Kaya nga sugal dahil wala yang kasiguruhan. Tingnan mo nga, puro ka na lang utang dahil dyan sa pagsusugal mo. Kababae mong tao, tinalo mo pa ako. Padabog na lamang na umalis sa hapagkainan si Nilo at lumabas ng bahay para magpahangin. Hindi na nito kinakaya ang ugali ng kanyang asawa. Kapag may pera, halos ubusin lang sa isang araw at kung ano-anong pinagbibili at kung hindi naman ay ipinapatalo sa sugal. Isang araw, habang naglalakad pa uwi si Rita galing sa talipapa, nadaanan ng babae si Aling Sonia na nooy papauwi na rin sa kanilang bahay. Aling Sonia, mukhang ang dami niyo pong pinamili ah. Mukhang may pera na po kayo. Baka naman po, pwede ko na makuha yung perang inutang niyo sa akin kahit kalahati lang. May kailangan lang akong bilhin. Diyos ko naman, Rita. Wala ka na talagang pinipiling lugar sa paniningil mo. Kahit nasa mata o sinisingil mo ko. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Nag-iisip ka ba o gusto mo lang talaga akong ipahiya? Kayo naman pong nagtataas ng boses kaya tayo pinagtitinginan ng mga tao. Malumanay ko po kayong kinakausap para hindi natin makuha ang atensyon nila. Pero kayo po ang nag-eskandalo. Tapos ngayon parang nabaliktad na naman. Ako na naman ang masama at ako pa ang mahihiya. Kayo naman po may atraso sa akin. Halos lahat ng taong naroon sa lugar ay nakatingin na sa kanila at nagbubulong-bulungan pa. Hindi na kinaya ni Aling Sonia ang kahihiyan, kaya tumuloy na lamang yun sa paglalakad. Hanggang sa makauwi ng bahay ay galit na galit pa rin yun sa ginawa ni Rita. Lintik na babae yan? Pinapahiya pa ako?
mas lalo kitang pahihirapan sa paniningil mo sa akin. Mas lalo ako nawala ng gana para bayaran ko ang utang ko sa'yo. Buisit ka? Pesteng babae? Isang araw, nalaman ni Sonia na may lending na naglilibot sa kanilang barangay, kaya agad itong nakiusyoso at inalam kung ano ang mga kailangan para makasali. Umuwi muna ng bahay si Sonia para kunin ang mga kailangang dokumento na kanyang magagamit. Pagkatapos maipasa at maproseso ang application, umuwi na ito dahil magbibilang pa siya ng 3 araw bago maaprubahan at makuha ang pera. Habang naglalakad pa uwi, nakasalubong niya ang isa sa mga nagtitinda ng pabango at damit na taga doon din sa kanilang barangay. Sige, Mare, kukuha ko ng isa. Basta ang bayad nito pag nakuha ko na yung pera sa lending, ha? Mabango nga. Siguraduhin mo lamang, Sonia, na babayaran mo ito, ha? Balita ko marami ka raw pinagtataguan na utang. Pinapaikot ko lang ang puhunan ko dito, kaya... Ay, chismosa rin pala ang babaeng ito. Huwag ka mag-alala, babayaran kita. May pera akong darating at saka huwag ka nagpapapaniwala sa mga naririnig mo. Alam mo naman ang chismis. Makalipas ang 3 araw, nakuha na ni Sonia ang perang inutang niya sa lending corporation. Pagkakuha niya pa lamang ay diretso na agad sa bayan at namili ng kung ano-ano. Naabutan na siya ng gabi sa kanyang pamimili. Habang bumababa sa sasakyan at bitbit ang mga pinamili, pinagtinginan siya ng mga kapitbahay at hindi nakaligtas sa mapanghusgang mga mata ng mga ito. Tingnan mo yan si Sonia. Akala mo kung sino mapera? Inutang lang naman sa lending ang pinambili niyan. Inuna pa talaga mga kaprikyo sa buhay niya kesa bayaran ng mga utang. Hindi na nahiya. Ang kapal ng mukha. Hoy, pinag-uusapan niyo ba ako? Mga inggitera, bakit hindi rin kayo umutang kung gusto niyo? Huwag niyo akong pakialaman kung ano ang gawin ko sa pera ko. Hindi naman ako humihingi ng pambayad sa inyo, ah. Nang makarating sa kanilang bahay, sinalubong ng mga anak si Sonia. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil sa mga pasalubong ng kanilang ina. Wow, Nay, ang dami niyo pong pinamili. May mga damit at laruan pa. Oo nga, Sonia. San ka na naman kumuha ng pinambili mo niyan? Huwag mong sabihin na nangutang ka na naman. Hindi ka na naman nag-iisip. Wala na nga tayo maipon, puro ka pa utang. Nanghinayang naman ako kung hindi ako uutang. Sayang ang insurance na ino-offer nila. Isa pa, halos lahat nga ng taga dito sa atin ay sumali na. Huwag ka mag-alala. Maliit lang naman ang babayaran natin linggo-linggo. Ano? Linggo-linggo ang hulog? San ka naman kukuha ng panghulog? Buwanan ng sweldo ko. Ay, nako. Itong sinasabi ko sa'yo, ikaw ang bahala dyan, ha? Ay, Sonia, ano ka ba naman? Paano pag hindi ka nakahulog? Alam mo, kapag hindi ka tumigil sa kakautang mo, sigurado, 1 araw makukulong ka. O kaya may mangkukulam na lang sa'yo. Alam mo, ako nahihiya dyan sa mga pinaggagawa mo eh. Huwag ka na mag-alala, Nilo. Wala pa naman ako nababalitaan na nakulong dahil sa utang. Kaya hindi ako natatakot. Isa pa, ako nang bahalang dumiskarte. Utang ko to, kaya huwag ka na mamroblema dyan, ha? Ay, ewan ko sa'yo. Hindi ka na nga nakakatulong sa gastusin dito sa bahay. Puro sakit pa sa ulong binibigay mo sa akin. Aba, nanunumbat ka ba? Obligasyon mo naman na buhayin ang pamilya mo. Hindi na nga ako maganda ugaga sa mga gawain dito sa bahay at sa pag-aasikaso sa mga anak mo, tapos sasabihan mo pa ako na walang naitutulong? Alam ko naman, pero ang akin lang sana, matuto ka naman magtipid. Ikaw lang din naman ang inaalala ko. Huwag puro luho at utang. Halos lahat ng sweldo ko napupunta lang sa pambayad ng mga utang mo at pambili mo ng mga hindi naman natin kailangan. Ay, nako. Hindi na nakipagtalo pa si Aling Sonia sa kanyang asawa. Inayos niya na lamang ang kanyang mga pinamili at maya-maya biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Siguro si Aling Ana po yan, Nay. Kanina po galing siya dito eh. Yung bayad daw po sa kinuha niyong pabango. Sabi ko bumalik na lang po siya kasi wala pa po kayo. Oh, Mare, bumalik ka na lang bukas ha. Sabi kasi ng matatanda, bawal daw maglabas ng pera kapag gabi. Baka malasin ako kaya
Bukas na lamang kita babayaran, ha? Napakamot na lamang ng ulo si Ana at halatang pinipigil ang pagkayamot dahil ilang beses na itong nagpabalik-balik sa bahay ni na Aling Sonia. Medyo may distansya pa naman ang bahay noon, ngunit walang nagawa si Ana dahil sadyang matigas ang ulo ni Sonia. Hindi na dapat siya babalik kinabukasan dahil may kalayuan ang kanyang bahay. Ngunit sadyang hindi mapilit ang babae, kaya nangako na lamang ito na siya na lamang ang maghahatid ng bayad para umalis na si Ana. Kinabukasan, nang malaman ni Rita na isa sa mga kasali sa lending si Sonia, inutusan nito ang panganay na anak na puntahan ang babae para singilin. Iho, sabihin mo sa nanay mo na sa susunod ko na lang siya babayaran. May nakalaan na kasi sa perang nakuha ko. Sabihin mo, wag nga siya masyadong atat. Babayaran ko naman siya pero hindi lang muna ngayon. Umalis na lamang ang bata at umaasa si Rita na nakakuha ito dahil alam niyang may pera na si Sonia. Ngunit wala itong ibinigay ni Cinco. Sinabi na lamang sa kanya ng bata kung ano ang pinasasabi ni Aling Sonia. Sumusobra na talaga yan si Aling Sonia. Grabe, napakakunat singilin. Panay pangako na magbabayad kapag may pera na. Ngayon na nagkapera, hindi pa magawang magbayad. Hindi na maubusan ng palusot at dahilan. Nakakainis talaga. Hayaan mo na lang, Rita. Sasakit lang ang ulo mo sa ganyan tao. Kung ayaw magbayad, huwag mong pilitin. Sa susunod, piliin mong taong pautangin mo nang hindi ka ma-stress sa kakasingil. Sinisingil na rin ako ng nautangan ko na pinambayad ko sa kuryente natin kaso, mukhang hindi na talaga siya magbabayad. Huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahalang dumiskarte ng pambayad para naman hindi ka mapahiya sa kumari mo. Sige na, alis na ako at baka malit pa ako sa trabaho, ha? Pagdating sa trabaho, nakahiram si Ariel sa kanyang kaibigan ng pambayad sa inutang ni Rita at pagka-uwi nito ay agad niyang ibinigay sa asawa. Inutusan na lamang ng babae ang kanyang anak na ibayad yon sa kanyang kumare. Samantala, malayo pa lang ay dinig na ang sigaw ng isang babae na tinatawag si Aling Sonia sa kanilang bahay. Nang buksan ni Sonia ang bintana ay tumambad sa kanya si Ana na bakas sa muka ang pagkainis. Maghapon na kasing naghihintay ang babae na bayaran ni Aling Sonia, ngunit katulad ng kanyang nakagawian, hindi na naman siya tumupad sa usapan. Pasensya ka na, Ana. Hindi ako makaalis ng bahay Ang dami ko kasing kinagawa. Pwede bang sa susunod na araw ko na lang yun bayaran? Wala na palang natira sa pera ko Mapuputulan na kasi kami ng kuryente, kaya yun ang una kong binayaran. Nag-init ang ulo ni Ana sa mga palusot ng babae. Hindi tuloy nito napigilan ang sarili na makapagsalita ng masama dahil sa sobrang panggigigil. Sige, sa'yo na nga lang yung utang mo. Abulay ko na lang yan sa'yo. Sinungaling! Buisit! Abat, bastos tong Ana na to Akala mo kung sino? Ang pangit naman ng tinitinda. Yung pabango parang tubig lang ang laman. Gusto mo isoli ko na lang sa'yo at isaksak mo dyan sa baga mo? Hindi na pinansin ni Ana si Aling Sonia at nagmadali nang umalis sa lugar na yon. Hinayaan niya na lamang at kailanman ay hindi na niya kinulit na bayaran ang utang noon sa kanya. Makalipas ang isang buwan, habang nagsasampay ng nilabhan na mga damit si Aling Sonia, bigla nitong natanaw ang dalawang lalaki na paparating. Dali-dali nitong binitawan ang ginagawa at nagtago sa may likod ng kanilang bahay. Tao po, dito po ba nakatira si Aling Sonia? Sino po sila? Dito ba nakatira si Aling Sonia? Opo, nanay ko po siya. Bakit po? Nandyan ba nanay mo? Nag-ikot ng tingin si Junjun at napatitig sa mga damit na nakasampay. Bakas sa mukha nito ang pagtataka dahil kanina lamang ay nandoon ang kanyang ina sa labas. Ano po? Hindi na natapos ng bata ang sasabihin
nang mapalingon sa may kanto ng kanilang bahay na nakasilip ang ina na sinesenyasan ang kanyang anak. Wala po siya dito ngayon eh. Ano po bang kailangan niyo sa nanay ko? Pakisabi na lang sa nanay mo na ilang linggo na siyang hindi nakakahulog sa utang niya. Pag hindi ka mo siya nakabayad, ipapabarangay na namin siya. Malaki pa naman ang inutang niya sa amin. Sige po. Makakarating po kay nanay. Sige, maraming salamat ha. Tutuloy na kami. Babalik na lang kami sa susunod na linggo. Sana naman maabutan at makabayad na yan nanay mo. Pagkaalis ng dalawang lalaki, ay agad naman lumabas si Aling Sonia kung saan siya nagkukubli. Agad niyang nilapitan ang anak at pasilip-silip pa ito kung talagang nakaalis na nga ang dalawang lalaki. Nay, siguro naman po, nadinig niyo yung sinabi niya. Oo, huwag ka maingay ha. Huwag mo tong sasabihin sa tatay mo na hindi ako nakakabayad. Siguradong sa sermon na naman ako noon. Ay. Napasulyap si Aling Sonia at nakaramdam ng bahagyang pagkahiya nang makita ang kapitbahay nito na noon ay kanina pa pala sa kanya nakatingin. Kitang-kita ng mga yon ang lahat ng pangyayari. Napapailing na nakangisi na lamang ang mga yon. Ipinagsawalang bahala at tinapos na lamang ni Aling Sonia ang pagsampay ng mga damit at agad na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Wala naman palang pambayad, ang lakas ng loob mangutang. Kawawang babae, siguradong mapapabarangay ng wala sa oras. Makalipas ang isang linggo, muling bumalik ang mga lalaki sa bahay nila Aling Sonia. Nang biglang kumatok ang lalaki ay batid na ng babae na maniningil na naman ng utang ang taong nasa labas. Agad itong nagtago sa may pintuan at sa isang tingin ni Sonia kay Junjun ay alam na nito ang kanyang gagawin. Naku, wala po si nanay. Bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Hindi ko po alam kung anong oras siya uuwi. Sigurado ka ba, bata? Baka naman pinagtataguan lamang kami ng nanay mo. Wala po talaga siya dito. Kahit... Hindi na natapos ni Junjun ang kanyang sasabihin nang tawagin at lumapit sa kinaroroonan ni Sonia ang bunsong anak nito na mag-aapat na taon pa lamang na madalas na naiiwan kay Junjun kapag wala siyang pasok at minsan naman isinasama ni Sonia kapag naglalaro ng bingo. Aling Sonia, alam ko po na nandyan kayo sa loob. Kaya lumabas na po kayo. Palagi nyo na lamang po kaming pinagtataguan. Wala nang nagawa pa ang babae. Halos matunaw na sa hiya nang lumabas at hinarap ang mga maniningil. Nako, pasensya na po kayo. Wala po talaga akong pambayad ngayon eh. Pwede po bang sa susunod na araw na lang ako magbayad? Ilang araw o linggo ho ba yung susunod na araw na yan? Palaging yan na lang po ang rason nyo sa amin. Alam nyo naman po ang kondisyon bago nyo nakuha ang pera at sumang-ayon po kayo dun. Oo na, pero ano magagawa ko? Wala talaga akong pambayad. Mabuti pa ho, sumama kayo sa barangay. Doon na lang po natin pag-usapan to. Ayaw man sumama ni Aling Sonia, ngunit wala na siyang nagawa dahil kasama na pala ng mga lalaki ang mga tanod para sunduin ang babae kung sakaling hindi ito makabayad. Pagdating sa barangay, agad silang pinagharap ng kapitan. Pinapirma ang babae na nangangako na magbabayad na ng utang sa susunod na pagpunta ng dalawang lalaki. Kung sakali man na hindi ito makapagbayad, ay kukunin ang mga gamit sa kanilang bahay na pwedeng pamalit-bayad. Sige po, Aling Sonia. Sana malinaw po sa inyong napagkasunduan natin. Pagtango na lamang ang naitugon ni Aling Sonia. Nang paglabas niya sa barangay hall, pinagtinginan siya ng mga tao at hindi na lamang ito pinansin ng babae. Samantala, habang abala sa paglalaba si Rita, naggulat siya nang maagang umuwi ang kanyang asawa. Ariel, bakit ang aga mo atang umuwi? Maaga niyo bang natapos ang trabaho? Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Pinipilit ko pa sanang magtrabaho kaso hindi ko na talaga kaya. Nagpaalam na ako kay boss na uuwi na maaga.
Naku, inaapoy ka ng lagnat. Sandali at kukuha lang ako ng malamig na tubig at bimpo. Pupunasan kong katawan mo para bumaba ang init. Agad na nagtungo sa kusina si Rita at kumuha ng mga kailangan at pinunasan ang katawan ni Ariel hanggang sa makatulog na ang kanyang asawa. Pagsapit ng gabi, pinainom ni Rita ng gamot si Ariel, ngunit hindi pa rin bumaba ang lagnat nito. Hindi rin yon makakain ng maayos dahil sa mapait ang panlasa at tila ba nasusuka. Dalhin na kaya kita sa ospital? Hindi bumababa ang lagnat mo. Tumanggi ang lalaki dahil alam niya na malaki lamang ang gagastusin nila. Hindi pa naman siya sumasahod nung araw na yon. Hindi na nagpumilit pa si Rita at medyo alanganin na rin ang oras. Hindi nakatulog ng maayos ang babae dahil halos mataranta ito sa nangyayari sa kanyang asawa. Nanginginig ang buong katawan ni Ariel sa sobrang lamig ng kanyang pakiramdam. Kinabukasan, maagang pumunta si Rita sa bahay ni Sonia para makiusap na bayaran na siya kahit kaunti. Nagbaka sakaling maawa ang babae kapag nalaman nito na may sakit ang kanyang asawa. Aling Sonia, nakikiusap po ako. Kahit magkano lang po. Kailangan ko po talaga ng pera. May sakit ang asawa ko at kailangan ko po siyang dalhin sa ospital. O kahit pambili lamang po ng gamot. Parang awa niyo na bayaran niyo na po ako. Rita naman, kahit magmakaawa ka't lumuhod pa sa harapan ko, wala talaga ako maibibigay sa'yo. Ako rin nakikiusap sa'yo. Pwedeng huwag ka na munang dumagdag sa isipin ko. Ang dami ko rin problema. Utang na loob, Sina, umalis ka na. Hindi ko naman po kasalanan na mamroblema kayo sa utang nyo. Ang galing nyo kasi mangutang tapos hindi naman kayo marunong magbayad. Karmahin sana kayo sa ginagawa nyo. Sasagot pa sana si Aling Sonia nang biglang tumalikod ang babae. Bakas sa mukha nito ang panggigigil. Samantala, pagbalik ni Rita sa bahay, nadatnan niya ang asawa na nakabaluktot at balot ng kumot. Nanginginig dahil sa matinding lamig na nararamdaman nung mga oras na yun. Nagpasya na ang babae na dalhin sa ospital ang kanyang asawa. Naiwan lamang sa bahay ang anak nitong panganay at ang bunso. Hinabilin niya na lamang sa kapitbahay na tingnan-tingnan ang mga yun. Dahil sa sobrang taas ng lagnat ni Ariel, nagpasya ang doktor na i-confine ang lalaki at may inabot kay Rita na reseta na kailangang mabili agad. Saglit lang, Ariel. Iiwan muna kita dito. May pupuntahan lang ako. Kailangan natin makabili ng gamot para gumaling ka na. Umalis na ang babae na dala ang reseta, ngunit walang kasiguruhan na mabibili niya ang mga gamot na yon dahil halos barya na lamang ang natira sa kanyang pitaka. Binili niya na ng gatas ang konting pera na naitago niya at ang iba ay ibinayad sa tricycle papunta sa ospital. Diyos ko, saan kaya ako kukuha ng pera para makabili ng gamot ng asawa ko? Tulungan niyo po ako. Lumapit si Rita sa kanyang mga kakilala para humiram ng pera na pambili ng gamot. Sa kabutihang palad, nakahiram siya at nagmamadaling bumili at nakabalik na ng ospital. Pasensya ka na, Ariel, kung medyo natagalan ako, ha? Ito na ang gamot. Uminom ka na para bumaba na yung lagnat mo. Teka, saan ka kumuha ng pambili? Sabi ko naman sa'yo, sa bahay na lang ako magpapagaling eh. Mga halamang gamot lang. Yun ang katapat nito. Napagastos patuloy tayo. Ano ka ba? Huwag mong problemahin ang pera. Ang mahalaga gumaling ka kaagad. Mas lalo tayo mahihirapan kapag lumala yung sakit mo. Kaya huwag ka na mag-alala sa gastos. Ako na munang bahalang dumiskarte. Habang binibitawan ni Rita ang mga katagang yon, ramdam ng babae sa loob niya ang sobrang pag-aalala kung saan kukuha ng pera. Ngunit sinabi niya na lang ang lahat ng yon para lumakas ang loob ng kanyang asawa at hindi na ito mamroblema. Baka mas lalong makasama pa yon sa kanyang kondisyon. Kinabukasan, medyo bumaba na ang lagnat ni Ariel, ngunit hindi pa yon pinayagan ng doktor na lumabas ng ospital
dahil may mga gagawin pang laboratory tests sa lalaki para malaman kung bakit hindi agad nawala ang kanyang sakit. Magaling na ako, Rita. Baka pwede na tayong lumabas. Kapag tumagal pa ako dito, mas lalo lamang lalaki ang babayaran natin. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor. Hindi pa pwede. Huwag kang makulit. Ang pera, makukuha pa natin yan, pero ang buhay iisa lang. Kaya hanggat hindi ka pa lubusang gumagaling, hindi tayo uuwi. Makalipas ang ilang sandali, umuwi si Rita para tingnan ang mga anak na iniwan sa kanilang kapitbahay. Kumuha na rin siya ng mga damit ni Ariel at ng iba pang mga kakailanganin. Bago bumalik sa ospital, naisipan niya muling magbakasakali kay Sonia na makakuha ng pera. Tulad ng dati, ganun pa rin ang sagot ng babae. Wala pa rin itong pakialam sa kanyang pinagdadaanan. Umalis si Rita na maluhaluha dahil sa hindi nito malaman kung saan pa siya kukuha ng perang pambayad sa ospital. Samantala, dinukot ni Rita ang natitirang barya sa kanyang bulsa at bumili ng tinapay sa nadaanan niyang bakery. Pagkatapos makuha ang tinapay, muli siya naglakad at hindi mawala sa kanyang isip kung paano niya mababayaran ang ospital. Tulala habang patuloy sa paghakbang, ngunit tila wala sa sarili. Bumalik ang kanyang diwa nang biglang may kumalabit sa kanya. Ineng, pwede ba akong manlimos? Kahit barya lamang. Nagugutom na kasi ako. Marumi ang damit ng matanda at mahaba ang kulay puti nitong buhok. Medyo nakakatakot ang itsura, ngunit ang nakaagaw ng kanyang pansin ay ang bitbit nitong litrato ng isang babae. Pasensya na po, wala na po akong pera. Pero eto po, sa inyo na po itong tinapay. Ito na lang po ang may bibigay ko sa inyo. Maraming salamat, Ineng. Teka, mukhang may problema ka. Napakalalim ng iyong iniisip. Ano bang bumabagabag sa'yo? Wala po, ayos lang po ako. Hindi ka ayos, Ineng. Alam ko na may mabigat kang pasanin. Dahil sa pangungulit ng matanda, hindi na napigilan ni Rita na pumatak ang kanyang mga luha. Napaupo ang dalawang babae sa isang upuan na yari sa simento at nagsimulang ikwento ni Rita ang kanyang problema sa matanda. Kahit mukhang may pagdududa na baka may problema sa pag-iisip ang matanda, wala na siyang pakialam dahil maayos niya naman itong nakakausap. Kaya hindi niya na napigilan na magkwento ng kanyang saloobin. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, Ineng. Minsan na rin akong nalagay sa ganyang sitwasyon. Pwede kitang tulungan sa iyong problema. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Ito ba ang isa sa mga dahilan ng iyong problema? Habang itinuturo ang litrato ng isang babae, na siya namang labis na ikinagulat ni Rita kung bakit mayroon noon ang matanda. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Alam kong naguguluhan ka lang, pero darating ang araw na maiintindihan mo ang lahat. Sa ngayon, dahil sa kabutihan na ibinigay mo sa akin, gusto ko yung suklian. Gusto kitang tulungan. Hindi man kita kayang tulungang pinansyal, pero kaya kitang tulungan sa ibang paraan. Lalong nalito si Rita. Gusto niya pa sanang kulitin ang matanda na ipaliwanag ang lahat, ngunit nagpaalam na ito. Sumasayaw-sayaw habang tumatawa pa ito habang papaalis. Nagtaka naman si Rita sa mga ikinilos ng matanda, ngunit tumatak sa kanyang isip ang sinabi noon. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Aling Sonia sa kanilang bahay, bigla na lang may sumusunod sa kanya. Nang makaramdam siya ng takot, ay kumaripas ng takbo si Aling Sonia at hinabol naman siya ng lalaki, sabay sinakal at tinutukan ng balisong.
Sumisigaw ang lalaki na magbayad na ng utang ang babae. Nagsisisigaw si Aling Sonia, dala ng sobrang takot. Sonya! Sonya! Hoy, gising! Niyugyog ni Nilo ang asawa para magising. Napabalikwas naman si Aling Sonia na tagaktak ang pawis at hingal na hingal. Diyos ko, hanggang sa panaginip ba naman sinisingil ako ng pagkakautang ko? Ano ba na panaginipan mo? Siguro hinahabol ka na ng mga taong inutangan mo, no? Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Ay, tumigil ka nga dyan, Nilo. Imbis na pagaanin mong kalooban ko mas lalo mo pa akong tinatakot. Hanggang sa sumikat na ang araw ay hindi na nakatulog pa si Aling Sonia. Dahil hindi mawaglit sa kanyang isipan ang nangyari sa kanyang panaginip, kahit anong pikit ng kanyang mga mata, ay hindi na ito makaramdam pa ng antok. Bigla ring nangati ang kanyang katawan, kaya mas lalo yung hindi nakatulog. Aray, ano ba nangyayari sa akin? Bakit nangangati ang buong katawan ko? Naligo naman ako bago matulog. Makalipas ang 1 linggo, walang humpay pa rin sa pagkakamot si Aling Sonia sa kanyang buong katawan. Dahil sa sobrang pangangati na kanyang nararamdaman, hindi niya na namalayan na nasusugat na ng kanyang mga kuko ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Isang araw, dahil sa sobrang init at pangangati na kanyang nararamdaman, minabuti nito na maligo na lamang, baka sakali na yun ay maibsan. Nang ibuhos ng babae ang 1 tabong tubig sa kanyang katawan, napasigaw siya nang dumampiyon sa kanyang likurang bahagi. Aray! Bakit ang hapdi ng likod ko? Agad niyang tinawag ang anak niyang si Junjun para tingnan ang kanyang likod. Dahan-dahang itinaas ng anak ang damit ng babae. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang napakaraming sugat sa likod ng kanyang ina. Namumula at ang ibang sugat ay nagnanaknak na. Nay, ano po nangyayari sa likod niyo? Bakit? Ano bang meron? Napakahapdi at ang kati. Ang sakit-sakit din. Mabilis na tumakbo si Junjun papunta sa kwarto at kinuha ang salamin, tsaka itinutok sa likod ng kanyang ina para makita ni Sonia kung gaano na kalala ang mga sugat sa kanyang likuran. Panginoon ko, bakit ako nagkaroon ng ganito? Wala naman akong nakain na kung ano para magkaganito ang katawan ko. Ano ba nangyayari sa akin? Nay, pati po sa mukha niyo meron na rin. Kumakalat na po sa katawan niyo ang mga sugat. At saka, ang lansa po ng amoy, Nay. Hinablot ni Sonia ang salamin na hawak ni Junjun at agad na itinapat yon sa kanyang muka. Napasigaw at maluha-luha ang babae nang makita ang kanyang itsura. Nay, baka po binabarang na kayo, tulad po nung sabi ni tatay. Marami na po kasi may galit sa inyo. Baka isa sa inutangan nyo ang may kagagawan nito. Anong barang ang pinagsasasabi mo dyan? Ano ba naman ang alam mo tungkol sa mga ganung bagay? May napanood po ako sa TV. Parang kagaya po na nangyayari sa inyo. Dalawa lang po ang rason kung bakit kinukulam o binabarang ang isang tao. Marahil dahil daw po sa inggit o kaya naman paghihiganti ng taong may matinding galit. Kumuha ka na nga lang ng dahon ng bayabas at pakuluan mo. Hindi ang kung ano-anong pinagsasasabi mo. Kakapanood mo yun ng TV. Kung ano-ano tuloy kalokohan na natututunan mo. Kahit sabihin ni Aling Sonia na hindi siya naniniwala sa sinasabi ng kanyang anak, may parte sa kanyang isip na hindi malayong mangyari ang sinabi ni Junjun. Dahil minsan na rin itong nangyari sa kanya nung siya ay dalaga pa lamang. Kahit pinipilit niya ang sarili noon na hindi maniwala sa barang at iniisip niya na posibleng sakit lamang yun sa balat, ngunit bawat makakakita sa kalagayan niya ay iisa lamang ang sinasabi. Huwag naman sana. Ayoko. Hindi na ako papayag na mangyari pa ulit sa akin yun. Kung sakali mang
binabarang nga ako. Sino naman ang gagawa nito sa akin? Pero imposible. Matagal na panahon na yun. Baka nga patay ng taong yun eh. Samantala, sa awa ng Diyos, nakahingi ng tulong si Rita sa ahensya ng gobyerno. Wala na siyang babayaran sa ospital, maliban sa mga gamot na kakailanganin pa ng kanyang asawa. Mabuti na lamang naawa ang Diyos sa atin. Sa kabila ng problema na dumarating sa buhay natin, hindi niya pa rin tayo pinababayaan. Salamat, mahal. Buti na lang, napakabait at napakaswerte ko talaga sa asawa ko. Sa kabilang banda, habang papasapit na ang 6:00 ng gabi, mas lalong lumalala ang nararamdaman ni Aling Sonia. Batid na rin niya na hindi ito normal na sakit lamang. Kung sakali nga na binabarang ako, sino naman kaya ang pwedeng gumawa nito sa akin? Sa dami na may galit sa'yo dahil sa pesteng utang mong yan, marahil isa na sa kanilang gumawa niyan. Pinagsabihan na kita noon, ayaw mo makinig kaya ayan. Oo na, tulungan mo na lamang ako na magamot ang mga sugat ko. Sobrang hapdi at sakit na. Ay, tingnan mo yung katawan mo. Halos kahulman ng mga barye ang mga sugat mo. Marami pa sanang gustong sabihin si Nilo para pagalitan si Sonia. Ngunit naawa na ito sa asawa dahil napapahagulhol na yon sa sobrang sakit na nararamdaman. Sinubukang lagyan ng lalaki ng isang likido baka sakaling mawala ang pangangati na nagiging dahilan para mas lalong lumala ang mga sugat ng babae. Napahiyaw at halos maihina sa salawal si Aling Sonia sa sobrang hapdi. Nagtatatalon na ang babae at pinahihipan ang parteng sugat na napapatakan ng likido. Kinahapunan, sinamahan ni Nilo si Sonia na magpatingin sa kilalang albularyo sa kanilang lugar. Pagkarating nila sa bahay ng matanda, naghintay pa sila ng ilang oras dahil marami pa ang nakapilang nagpapagamot. Hindi na rin nagtagal at si Sonia na ang sunod na gagamutin ng albularyo. Hindi ito normal na sugat lamang. May bumabarang sa'yo. Hindi ko matukoy kung anong dahilan niya kung bakit pinahihirapan kanya sa ganitong paraan. Maaaring inggit o galit ang nangingibabaw sa taong may gawa nito sa iyo. Magagamot niyo po bang asawa ko? Mapapagaling niyo po ba mga sugat sa kanyang katawan? Hindi ko maipapangako na gagaling siya agad. Ang tanging maitutulong ko lang sa ngayon ay maibsan ang pangangati ng kanyang sugat para hindi na lumala pa ang mga yan. Nag-usal ng panalangin ang albularyo habang nakapatong ang kamay nito sa ulo ng babae. Pagkatapos kinuha ang isang maliit na bote na naglalaman ng langis. Gamit ang bula, pinatakan nito ng matanda at dahan-dahang pinahiran ang mga sugat sa katawan ng babae. Pinahanap ng matanda si Nilo ng halamang gamot na kung tawagin ay pansit-pansitan. Dikdikin mo lamang ang mga dahon nito hanggang sa lumabas ang katas at ipahid mo sa mga sugat ng iyong asawa. Gawin mo ito 2 beses sa isang araw. Pagkatapos niya maligo sa umaga at bago siya matulog, mapipigilan nito ang paglala ng mga sugat. Ngunit hindi ko maipapangako na gagaling yan agad. Hanggat hindi binabawi ng mambabarang ang sumpa na binigay sa kanya, hindi siya lubusang gagaling. Nagpasalamat ang mag-asawa sa matanda bago sila umalis. Pagkarating ng bahay ay agad naman naghanap si Nilo ng nasabing halaman. Mabuti na lamang at hindi ito gaano kahirap hanapin dahil kahit saan ay tumutubo yun. Sino kayang walang hiya ang gumawa nito sa akin? Hindi kaya si Rita ang bumabarang sa akin? Paano mo naman nasabing si Rita ang may gawa nito sa iyo? Sa pagkakakilala ko, mabait na tao si Rita at sa tingin ko ay hindi niya kayang gawin ang bagay na yan. Siya lang naman ang pwedeng may malaking galit sa akin dahil sa hindi ko pagbayad sa utang ko sa kanya. Siya lang ang halos araw-araw na sinisingil ako noong nakaraan. Nagkataon lang ba na simula nung mangyari ito sa akin ay hindi na nagpaparamdam ang babaeng yon? Hindi niya na ako kinukulit. Hindi na umimik pa si Nilo dahil ipinagdidiinan talaga ng kanyang asawa na si Rita ang may kagagawan ng lahat ng nangyayari sa kanya.
Kung tama man ang hinala ni Sonia, hindi masisisi ng lalaki si Rita kung nagawa ito sa kanyang asawa. Marahil ay napuno na ng galit ang puso ng babae. Ipinagpasa Diyos na lamang ni Mang Nilo ang lahat na sana ay muling magkaroon ng pag-unawa at kapatawaran ang puso ng taong may gawa noon sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang araw, may kaunting pagbabago sa katawan ni Sonia. Hindi na gaanong nangangati ang mga sugat nito, ngunit hindi pa rin tuluyang gumagaling ang mga yon. Sa kagustuhan na tuluyan na siyang gumaling, ay muli siyang bumalik sa albularyo para sa pangalawang gamutan. Mag-isa lamang na tinungo ng babae ang manggagamot dahil pumasok sa trabaho ang kanyang asawa. Habang binabaybay ni Sonia ang daan patungo sa albularyo, nakita niya si Rita. Aling Sonia, ano hong nangyari sa inyo? Bakit po napakaraming yung sugat sa katawan? Na paano po kayo? Nagtatanong ka pa? Alam mo kung bakit ako nagkaroon ng sugat sa aking katawan. Ho? Anong ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Nagmamaang-maangan ka pa? Alam kong ikaw ang nagpapabarang sa akin. Barang? Binabarang ho kayo? Wala ho akong alam sa ibinibintang nyo. Huwag ka na magkaila pa, Rita. Alam kong ikaw ang pwedeng gumawa nito sa akin. Ikaw lang naman ang may matinding dahilan para gawin to. Opo, matindi ang inis ko sa inyo, pero hindi ko ho magagawang ipabarang kayo. Pero sa ugali nyo, kung totoo man na binabarang kayo, siguro dapat magpasalamat pa ako. Kita mo na? Di lumabas din ang tunay na kulay mo. Ikaw talaga ang may motibo na gawin to sa akin. Umamin ka na agad na babae ka. Sasabunutan na sana ni Aling Sonia si Rita nang dumating ang isang matandang babae na minsan binigyan ng tinapay ni Rita. Ako ang may gawa niyan sa iyo, Sonia. Ha? Ikaw? Nanlaki ang mga mata ni Aling Sonia nang makita ang matanda. Hindi ito makapaniwala dahil ang buong akala niya ay patay na yon. Oo, ako nga, Sonia. Nagulat ka ba? Nararapat lang sa iyo yan. Kulang na kulang pa yan sa lahat ng mga kasalanan mo sa akin. Kung noong unay nakaligtas ka sa mga kamay ko, pues ngayon, sisiguruhin ko na pagsisisihan mo ang araw na ito. Hindi ka pa talaga natuto. Ang tagal na ng panahon ang lumipas, pero hindi ka pa rin nagbabago. Marami ka ng taong naperwisyo. Ang lakas ng loob mong mangutang, ngunit wala ka namang isang salita para magbayad. Ang tagal na noon, parang awa niyo na. Huwag niyo namang gawin sa akin to. Samantala, litong-lito si Rita sa mga nangyayari nung mga oras na yon. Hindi niya maintindihan kung ano ang ugnayan ng dalawang babae at kung ano ang kanilang nakaraan. Nakatitig na lamang si Rita sa dalawa habang nagpapalitan ng mga salita. Yan ang napapala ng mga taong hindi marunong tumupad sa usapan. Ilang beses mo kong pinangakuan na babayaran mo ko, ngunit palagi mo lang akong pinagtataguan hanggang sa nagsawa na akong kulitin ka. Alam mo ba ang nangyari sa akin? Nalugi lahat ng paninda ko dahil malaking pera ang nahiram mo. Nangako ka na ibabalik mo yun kaagad. Napakaamo ng mukha mo nang lumapit ka sa akin. Ngunit ikaw pa itong may lakas ng loob na magalit nang sinisingil na kita. Naging miserable ang buhay ko. Naghirap ako ng dahil sa iyo. Ano man ang pagkakautang ko sa inyo, wala kayong karapatan na gawin sa akin to. Demonyo ka! Mamabarang! Ang utang ay utang. Kung hindi ka marunong magbayad, sisingiling kita sa sarili kong paraan. Tignan mo kung anong kalagayan ko ngayon. Halos mamalimos na ako sa kalsada para lamang may makain. Siguro nga, gaya ng sabi mo, matagal ng panahon na yon. Oo, tuluyang ko nang kinalimutan ang lahat at sinubukan kong magpatawad.
Pero hindi ko kayang magpikit mata na lamang kung marami ka pang taong maaagrabyado dahil sa ugali mong yan. Kagaya ni Rita, kung anong ginawa mo sa akin, ganon din ang ginawa mo sa kanya. Siguro inutusan ka ng babaeng ito na barangin ako, ano? Ano? Binayaran ka ba niya para gawin sa akin to? Tumigil ka, Sonia. Walang kinalaman dito si Rita. Wala siyang alam. Sarili kong kagustuhan na parusahan ka para masuklian ko ang kabaitan ni Rita. Hindi kagaya mo. Tumanda ka na pero hindi ka pa rin nagbabago. Magtusa ka. Kung nooy natakasan mo ko, ngayon hindi na ako papayag pa na marami ka pang maperwisyo. Nag-usal ng orasyon ng matanda, dahilan para mas lalong mangati ang mga kamay ni Aling Sonia, pati na ang buo niyang katawan. Labis na hapdi at napapasigaw ang babae nang biglang pinatakan ng matanda ng likido ang manika na bitbit nito. Paano po kayo nagkaroon ng litrato ni Aling Sonia? Kaya po pala ibang pakiramdam ko sa inyo nung una ko kayong makita. Isa po pala kayong mambabarang. Huwag kang matakot. Alam mo ba, Ineng, na hindi lang ikaw ang naiinis sa babaeng yan. Si Ana nagbigay ng litratong ito ni Sonia. Nais niya rin ipabarang ang babaeng yan. Ngunit nagdadalawang isip pa ako noon dahil matagal ko na ring tinalikuran ng pambabarang. Nang marinig ko ang kwento mo at naging paghihirap mo dahil sa kanya, muli ako nagpasya na gamitin ulit ang aking itim na kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Aling Sonia sa kanyang mga narinig habang naglulupasay yon sa may kalsada. Tama na ho. Itigil niyo na po ang pagpapahirap kay Aling Sonia. Maawa na po kayo alang-alang sa mga anak niya na nag-aantay sa kanilang bahay. Tanggalin niyo na po ang sumpa na ibinigay niyo sa kanya. Parang kinurot ang puso ni Aling Sonia sa mga sinabing yon ni Rita. Sa kabila ng kasamaan nito sa babae, ay hindi pa rin ito nagtanim ng galit. Sadyang napakabuti ng kalooban nito at doon lamang napagtanto ni Sonia ang kanyang mga nagawang kasalanan. Ako na po nagmamakaawa sa inyo, Lola. Itigil niyo na po ang ginagawa ninyo. Parang awa niyo na po. Ako na pong humihingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan ni Aling Sonia. Nahabag naman ang matanda kay Rita kaya tumigil na yon sa pagbulong ng mga kahindik-hindik na salita. Ilang sandali pa ay tumigil na rin sa paghiyaw si Aling Sonia. Napaluhod ang babae sa lupa sa sobrang panghihina na naramdaman at agad namang inalalayan ni Rita ang babae. Pasalamat ka, Sonia. Napakabusilak ng puso nitong si Rita. Alang-alang sa kanya, ititigil ko na ang pagpaparusa sa iyo. Sana naman ay matuto ka na at magbago. Sige na, maiwan ko na kayo. Sandali lang po. Hindi na pinakinggan ng matanda ang sasabihin ni Rita. Nais niya sanang hilingin sa matanda na tuluyan ng bawiin ang sumpa kay Sonia. Tumawag si Rita sa asawa para magpaalam na sasamahan niya lang muna si Sonia sa isang albularyo para humingi ng tulong. Sige na, Rita. Iwan mo na ako dito. Wala akong karapatang humingi ng tulong sa iyo. Pabayaan mo na ako. Mas kailangan ka ng asawa mo. Ano po ba kayo? Hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan kayo sa kalagayan niyong yan. Sige na po, aalalayan ko na po kayo para mapuntahan na natin yung albularyo. Mabuti na lamang at pagdating nila doon ay wala nang masyadong tao, kaya hindi na sila gaanong naghintay pa. Binalutan ni Rita ng balabal ang katawan ni Sonia dahil halos sundan sila ng mga langaw na hindi magkamayaw sa pagdapo sa sugat ng ginang. Tulad ng sinabi ko, pansamantalang lunas lamang ang maibibigay ko sa iyo, Sonia. Mapipigilan lamang nito ang paglala ng iyong mga sugat, ngunit sa lakas na mambabarang, hindi ko kayang tanggalin ang sumpa na nakakabit sa iyo. Wala na bang ibang paraan para mawala ang sumpa na ginawa sa akin ng matandang yon?
Tanging kapatawaran lamang na may gawa nito sa iyo. Kailangan mong humingi sa kanya ng tawad para mawala ang sumpa. Batid ko na kilala mo na may gawa nito at kung anong mabigat na dahilan na nagtulak sa kanya para parusahan ka. Muling pinahiran ng matanda ng langis ang mga sugat ni Aling Sonia at nakaramdam na siya ng kaunting kaginhawahan. Ihahatid pa sana ni Rita si Aling Sonia sa kanilang bahay, ngunit tumanggi na yon. Kaya niya na rin naman daw maglakad ng mag-isa papauwi. Maraming salamat, Rita. Sa kabila ng mga kasalanan ko sa iyo, tinulungan mo pa rin ako. Sana'y mapatawad mo ako. Hayaan mo, sisikapin ko na mabayaran ang inutang ko sa iyo. Ngumiti na lamang si Rita sa mga sinabing yon ni Sonia. Natutuwa siya dahil napagtanto na ng ginang ang kanyang mga pagkakamali. Masaya at may halong awa ang nararamdaman niya para sa babae dahil sa sinapit nito. Nang makauwi ng bahay ay agad namang ikinuwento ni Rita ang mga nangyari kay Aling Sonia sa kanyang asawa na noon ay kalalabas lamang ng ospital. Agad na rin siyang nagluto ng kanilang pagkain. Bilang pasasalamat sa kapitbahay na nagbantay at nag-alaga sa mga bata nung nasa ospital sila, ay inayunan nila yon ng bigas at ulam. Pagkatapos magluto ay agad na rin silang naghapunan. Kung iisipin, kawawa siya, kaya lang, hindi naman natin masisisi yung matanda. Ay, kaya nga. Pero okay na yun dahil natuto na siya at gusto niya naman nang itama ang mga pagkakamali niya. O ayan, kumain ka na marami. Kailangan mo magpalakas. Bilin ng doktor na huwag ka daw magpapalipas ng gutom. Kailangan mo nang magpahinga bago bumalik sa trabaho, ha? Magdala ka palagi at uminom na maraming tubig kapag nasa trabaho. Mahirap na, baka magkasakit ka na naman. Samantala, nang sumapit ang gabi ay hindi na naman magkamayaw sa pagkakamot si Sonia dahil sa pangangati ng kanyang mga sugat. Halos dumugo na ang mga ito sa talim ng kanyang kuko. Minabuti naman ni Mang Nilo na putulin ang mga yon, ngunit hindi pa rin nito mapigilan na kamutin ang kanyang sugat. Parang may gumagapang na naman na insekto sa mga sugat ko. Ang kati-kati! Aray! Ang hapde! Halos maghubad na si Sonia ng damit dahil sa tuwing didikit ito sa mga sugat sa kanyang katawan, labis na hapdi ang kanyang nararamdaman. Gusto na sanang dalhin muli ni Mang Nilo sa manggagamot ang asawa dahil awang-awa na ito na makita ang kalagayan niya. Ngunit tumanggi si Aling Sonia at iisa lamang ang sasabihin ng albularyo. Sinabi ni Sonia sa asawa niya kung ano ang pwedeng gawin para mawala na ang sumpa. Nagtaka naman ang lalaki kung bakit ganun na lang siya parusahan ng matanda. Ikinuwento ni Sonia kay Mang Nilo ang katotohanan at napabuntong hininga na lamang ang lalaki. Ay, kung ganun, bukas na bukas ay pupuntahan natin ang matandang yon para tanggalin niya na ang barang na ginawa niya sa iyo. Hindi na muna ako papasok sa trabaho at sasamahan kita. Pero hindi ko alam kung saan na ngayon nakatira yung matandang yon. Yung dating bahay niyang natatandaan ko pero alam ko matagal nang nilisan ng matanda ang bahay na yon. Mabuti pa humingi tayo ng tulong kay Rita. Tama, baka sakaling alam niya kung saan matatagpuan ang matanda. Kinabukasan, maagang nagpunta ang mag-asawa sa bahay ni Rita. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang mag-asawa at sinabi sa babae ang kanilang sadya. Pasensya na po kayo, hindi ko rin po alam kung saan nakatira yung matanda, pero tutulungan ko po kayo na hanapin siya. Maraming salamat, Rita. Humihingi ako ng tawad sa nagawa ng asawa ko sa iyo. Huwag na po kayo mag-alala, Mang Nilo. Pinatawad ko na po si Aling Sonia. Kalimutan na po natin yon. Ang mahalaga sa ngayon ay gumaling na siya. Sinubukang puntahan ni Sonia ang dating bahay ng matanda. Ngunit tulad nga ng kanyang sinabi, hindi na yun doon nakatira at iba na ang may-ari ng bahay. Hanggang sa isang lalaki ang lumapit sa kanila at natuwa ang tatlo nang sabihin nito na kilala niya ang matandang babae.
Kilala ko po ang hinahanap nyo, pero hindi ko alam kung saan siya matatagpuan. Ilang taon na nagpapalaboy-laboy sa kalsada yun at kung saan-saan na lamang nakakarating. Usap-usapan dito sa bayan, simula nung malugay ang kanya negosyo, naghirap ng matanda at nanlilimos na lamang para may kainin. Ang iba'y natatakot at nilalayuan ng matanda dahil palagi nitong bitbit ang isang aklat at manika. Pinaghihinalaan na isa yung mambabarang. Wala namang ibang kamag-anak kaya walang kumukupkup sa kanya. Nanlumo si Sonia sa nalaman niya mula sa lalaki at labis naman ang pagsisisi nito sa nangyari sa matanda. Kaya ganun na lamang ang galit noon sa kanya dahil malaki ang kanyang pagkakasala. Teka, buti pa puntahan natin ang lugar kung saan ko siya palaging nakikita. Marahil doon siya madalas tumambay. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Agad nilang pinuntahan ang lugar kung saan niya nakita ang matandang babae. Nang makarating sila doon, hindi nga nagkamali ng hinala si Rita. Nandoon nga ang matanda habang kumakain ng tinapay. Rita, anong ginagawa mo dito? Lola, kasama ko po si Aling Sonia. Humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko sa inyo. Hindi ko akalain na ganito ang kahihinatnan ng mga pagkakamali ko. Pinagsisisihan ko na po ang lahat ng yon. Sana mapatawad niyo na po ako. Huli na ang lahat, Sonia. Hindi na may babalik pa ang nakaraan. Nangyari nang nangyari. Parang awa niyo na po. Alisin niyo na ang sumpa na ibinigay niyo sa akin. Hindi ko na po kaya. Magbabago na po ako. Pangako yan. Patawarin niyo lamang po ako. Itinigil ko na ang pambabarang sa'yo. Ngunit hindi ko na mababawi pa ang sumpa na nakakabit sa'yo. Sa mga kamay mo nakasalalay ang pagkawala ng bisa noon. Ano pong ibig niyong sabihin? Ikaw lamang ang tanging lunas sa sumpang ibinigay ko sa'yo. Kapag tuluyan ka nang nagbago, unti-unti nang mawawala ang sumpa sa iyong katawan. Tandaan mo, kailangan bukal sa iyong kalooban ng pagbabago dahil kung napipilitan ka lamang, walang bisa para tuluyan kang gumaling. At kapag muli kang bumalik sa dati mong pag-uugali, babalik at babalik ang sumpa na nasa iyong pagkatao. Pagkatapos ng usapang yun ay umuwi na sila Aling Sonia. Bago sila umalis, binigyan nila ng pagkain ang matanda. Nagpasalamat naman si Aling Sonia kay Rita sa pagtulong sa kanila sa paghahanap sa matandang mambabarang. Makalipas ang 1 buwan, matapos makuha ni Nilo ang kanyang sahod, hinati-hati ni Sonia ang pera para mabayaran ang kanyang mga pagkakautang. Wala na siyang pakialam na wala sa kanilang matira, basta ang importante ay mabayaran niya lahat ng kanyang hiniraman. Inisa-isa ni Aling Sonyang puntahan ang mga taong pinagkakautangan niya at binayaran. Natuwa naman ang mga ito dahil sa wakas ay nauntog na ang ulo ni Aling Sonia at naisipan na ring magbayad. May mga nagbiru pa na akala nila ay mamamatay na ang babae at iaabuloy na lamang nila ang utang nito. Ngumisi na lamang si Aling Sonia, nagpakumbaba at humingi ng pasensya. Hindi rin tumigil sa pagpapagamot si Aling Sonia sa kanyang mga sugat at unti-unti na ring nakikita ang paghilom ng mga yun. Maraming salamat po, Panginoon ko. At unti-unti nang gumagaling ang mga sugat ko. Pangako, ipagpapatuloy ko na ang nasimulan kong pagbabago. Samantala, nakabalik na rin sa trabaho si Ariel at sa awa ng Diyos, hindi na rin ito dinapuan pa ng sakit na labis namang ipinagpapasalamat ni Rita. Isang araw, habang abala sa paglalaba si Rita, nagulat ang babae nang makita ang paparating na si Aling Sonia. Aling Sonia, napadalaw po kayo. Tuloy po kayo. Salamat, Rita. Dito na lamang ako sa labas. Hindi naman ako magtatagal. Nandito ako para bayaran ang utang ko sa iyo. Aling Sonia, huwag niyo na pong bayaran.
tulong ko na po yun sa inyo. Sa awa ng Diyos, nakakaraos naman po kami at may sobra naman po sa sinasahod ng asawa ko. Rita, kunin mo na ito. Utang ko ito sa'yo. Ang utang ay utang at kailangan bayaran. Pasensya na kung kailangan pa ako maparusahan para mapagtanto ko ang pagkakamali ko. Baka wala na po sa inyong natira. Pwede naman pong sa susunod nyo na ako bayaran. Ayos lang, basta ang mahalaga, mapanatag ng kalooban ko at wala na akong iisipin ng mga utang. Pagkakasyahin ko na lang ang natirang pera para sa pangangailangan namin. Sige po, kayo po ang bahala. Maraming salamat po. Basta kung may kailangan po kayo, huwag kayong mahiya na lumapit sa akin. Basta po, babayaran niyo ako pag sinisingil ko na kayo, ha? Nagtawanan na lamang ang dalawang babae at hindi na rin nagtagal si Aling Sonia. Umalis na yon habang pinagpapatuloy ni Rita ang paglalaba. Makalipas ang 2 linggo, tuluyan nang nawala ang mga sugat sa katawan ni Sonia na labis naman na pinagpapasalamat ng babae. Ngunit hindi pa rin siya pinapatahimik ng kanyang konsensya dahil sa nangyari sa matanda. May kailangan akong gawin para tuluyan ng mapanatag ang kalooban ko at wala nang bumagabag sa isipan ko. Muling nagpatulong si Aling Sonia kay Rita para hanapin ang matandang babae. Sa mahigit kalahating araw na paghahanap, natagpuan nila ang matanda na nakapwesto sa labas ng simbahan habang nanlilimos. Napalunok ng laway si Aling Sonia nang makita ang kalagayan noon. Anong ginagawa niyo rito? Magaling ka na, Sonia. Mabuti naman at natuto ka na. Sana'y magbigay aral sa iyo ang mga nangyari. Opo, at may maganda po akong balita sa inyo. Sumama po kayo sa akin. Sa bahay na po muna kayo tumira. Alam kong ako may kasalanan kung bakit ganyan ang sitwasyon ninyo ngayon. Sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataon na matulungan kayo sa pagkakataong ito. Halos maluha ang matanda nang marinig ang sinabi ni Sonia. Pagkarating ng bahay ay agad niyang inasikaso yon para maligo at mawala ang mabantot na amoy. Ginupitan din nila ito ng buhok, binigyan ng bagong damit at pagkatapos ay pinakain ng masagana. Tuwang-tuwa ang matanda sa bago niyang itsura. Dahil doon, nawala na ng tuluyan ang galit sa kanyang puso kay Aling Sonia. Napalitan na ito ng paghanga sa babae dahil mas pinili nitong magbago at pagsisihan ang kanyang mga pagkakamali. Natutuwa ako at sa wakas ay hindi mo hinayaan ang iyong sarili na lamunin ng maling gawi. Salamat at pinaranas mo uli sa akin ang buhay na normal at magkaroon ulit ng tatawaging pamilya. Pasensya ka na sa nagawa ko sa iyo. Sinunog ng matanda ang aklat ng karunungan at ang manika nito na ginagamit sa pambabarang. Tinalikuran niya na rin ang masamang gawain at muling nagbalik loob sa Diyos. Naghanap na rin ng trabaho si Aling Sonia para makatulong sa kanyang asawa. Habang nasa trabaho ang babae, naiiwan naman ang kanyang mga anak sa matanda. Tumutulong ang matanda kay Aling Sonia sa lahat ng gawaing bahay. Kay sarap sa pakiramdam na magkaroon ng isang pamilya na kailanman ay hindi ko naranasan. Salamat sa Panginoon na masalimuot man ang una naming pagtatagpo ni Sonia. Ngayon ay ipinaramdam niya naman sa akin ang pagmamahal ng isang anak. Hindi nagtagal, naging mas malapit na ang pagkakaibigan ni Rita at Aling Sonia. Madalas nagiging sandalan nila ang isa't isa sa tuwing nakakaranas ng kagipitan. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag wala kang tinatakbuhang utang. Hindi mo kailangan magtago dahil wala kang pambayad at mahimbing na rin akong nakakatulog sa gabi. Maraming salamat sa Panginoon. Masaya nang namumuhay ang kanya-kanyang pamilya ng dalawang babae. Nang magkaroon ng sariling tindahan, hindi sila tumatanggi kapag may humihingi ng tulong sa kanila. Kapag may nangungutang, ang tanging paalala lamang nila ay ang nangyari kay Aling Sonia.
Ang bawat utang ay may kabayaran. Hindi maaaring takbuhan dahil ang utang ay maaari ring maging mitsa ng kamalasan, sakit at kapahamakan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Mag-iipon po ulit tayo ng shoutout para sa susunod na episode ng Kwentong Enteng.